Ako si Miguel, isang guro sa isang maliit na bayan sa probinsya. Kasama ang aking asawa, si Liza, kami ay nagdesisyong itayo ang isang paaralan para sa mga batang mahihirap. Hindi madali ang aming naging pasya. Maraming beses kaming nakaharap sa pagsubok, ngunit ang pag-asa na makapagbigay ng mas maliwanag na kinabukasan para sa mga bata ang naging gabay namin. Simula pa lamang, ramdam ko na ang bigat ng responsibilidad. Sa tuwing tinitingnan ko ang mga batang naglalaro sa kalsada, naalala ko ang aking kabataan. Ako rin ay lumaki sa hirap, ngunit sa tulong ng mga guro na naniniwala sa akin, nagawa kong umangat. Ito ang inspirasyon ko sa pagbuo ng paaralan. Isang umaga, habang nakaupo kami ni Liza sa lumang bangko sa likod ng aming bahay, napansin namin ang kakaibang pag-aalala sa kanyang mukha. Miguel, paano kung hindi natin kayanin? Tanong ni Liza, puno ng takot ang kanyang mga mata. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Liza, alam kong mahirap, pero may mga batang umaasa sa atin. Hindi natin ito ginagawa para sa atin, kundi para sa kanila. Sagot ko, puno ng determinasyon. Mula sa pag-iipon ng pera hanggang sa paghahanap ng tamang lugar, bawat hakbang ay puno ng pagsubok. Nakipag-usap kami sa mga lokal na opisyal, nagpakita ng plano, ngunit hindi lahat ay sumuporta. Ang ilan ay nagduda na kaya namin ang aming layunin. Subalit, hindi kami nagpatinag. Isang araw, habang naglalakad kami sa palengke, may batang lumapit sa amin. Siya si Thomas, isang batang nagtitinda ng prutas para makatulong sa kanyang pamilya. Tito Miguel, gusto ko pong mag-aral, pero wala po kaming pera, sabi ni Thomas, puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Ang mga salitang iyon ay tila patak ng ulan sa tigang na lupa ng aming determinasyon. Huwag kang mag-alala, Tomas. Gagawin namin ang lahat para makapag-aral ka. Pangako ko sa kanya. Sa bawat araw na lumipas, unti-unting nabuo ang aming paaralan. Nagpatulong kami sa mga kaibigan, naghanap ng mga guro na may parehong adikain. Hanggang sa isang gabi, habang inaayos namin ang silid-aralan, may narinig kaming kakaibang tunog sa labas. Lumabas kami ni Liza at nakita namin ang anino ng isang tao. Sino ka? Tanong ni Liza, puno ng kaba ang kanyang tinig. Ang sagot ay isang malutong na halakhak, ngunit walang tao sa paligid. Kinabahan kami, ngunit hindi namin ito pinansin. Sa aming isip, maaaring ito ay isang pangkaraniwang bata lamang na naglalaro sa labas. Ngunit kinabukasan, isang mas malaking pagsubok ang dumating. Habang papunta kami sa paaralan, may kakaibang balita kaming natanggap. Isa sa mga lokal na opisyal ang gustong ipatigil ang aming proyekto. May mga tao raw na hindi natutuwa sa aming ginagawa at gusto nilang itigil ito. Ang balita ay tila isang malakas na sampal sa aming mga mukha. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi kami nagpatinag. Alam namin na ang laban na ito ay hindi lamang para sa amin, kundi para sa mga batang nangangailangan ng edukasyon, katulad ni Thomas. Sa kabila ng mga balakid, ang aming determinasyon ay mas tumibay. Ngunit sa gabi ring iyon, muling naramdaman namin ang kakaibang presensya sa paligid ng paaralan. Ano nga ba ang lihim sa likod ng mga pangyayari? Ano ang tunay na kwento sa likod ng mga hakbang na ito? Ako si Miguel, isang guro na may malalim na pagnanasa na makatulong sa mga bata. Kasama ang aking asawa, si Clara, nagsimula kami ng isang paaralan para sa mga batang hindi kayang makapag-aral sa mga prestihiyosong institusyon. Sa simula, ang aming hangarin ay simple: bigyan ng edukasyon ng mga bata sa aming komunidad na nangangailangan. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unti naming napatunayan na ang aming misyon ay lalampas pa sa inaasahan namin. Isang umaga, habang papunta ako sa paaralan, napansin ko ang isang batang nakaupo sa gilid ng kalsada. Siya'y tila nag-aantay ng kung ano. Nilapitan ko siya at tinanong, "Anong ginagawa mo rito, iha?"
Tumitig siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at takot. Nag-aantay po ako sa aking mga kaibigan. Sabi nila pupunta sila sa paaralan ninyo. Naantig ang puso ko sa kanyang sinabi. Tinanong ko siya kung nais niyang sumama sa akin papunta sa paaralan at siya ay tumango ng masigla. Habang naglalakad kami, ikinuwento niya ang kanyang sitwasyon, isang kuwento ng kahirapan at pangarap. Nais niyang makapag-aral, ngunit ang kanyang pamilya ay hindi kayang tustusan ang kanyang edukasyon. Ang kanyang kwento ay hindi naiiba sa marami pang iba na naririnig namin mula sa mga batang pumupunta sa aming paaralan. Pagdating namin sa paaralan, sinalubong kami ni Clara na abala sa pag-aayos ng silid-aralan. "Miguel, sino itong kasama mo?" tanong niya habang ngumingiti. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon ng batang babae na ang pangalan ay Ana. Agad-agad si Clara ay nagbigay ng mainit na yakap kay Ana at sinabing, "Welcome ka rito, Ana. Isa ka na sa aming pamilya." Ang mga salitang iyon ay tila nagbigay ng bagong pag-asa sa bata. Sa mga sumunod na linggo, nakita namin ang dedikasyon ni Ana. Siya ay matalino, masipag, at palaging may nangiti sa kanyang mukha. Isang araw, habang nasa gitna ng klase, biglang tumayo si Ana at nagtanong, "Paano po kung gusto kong maging guro tulad ninyo?" Ang tanong na iyon ay nagbigay inspirasyon hindi lamang sa amin, kundi pati na rin sa kanyang mga kaklase. Ikinuwento ko ang aming mga karanasan kung paano kami ni Clara nagsimula sa simpleng pangarap na ito at kung paano ito lumago sa isang makabuluhang misyon. Ngunit hindi lahat ay palaging maayos. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Clara tungkol sa mga plano para sa paaralan, nakatanggap kami ng balita na may ilang mga tao sa komunidad na hindi sumasang-ayon sa aming ginagawa. May mga nagsasabi na ang aming paaralan ay nagiging hadlang sa kanilang negosyo at iba pang personal na interes. Nagpatuloy ang mga balita ng mga taong nagsusulong na ipasara ang paaralan. Lubos kaming nabahala. Paano kung bigla na lang mawala ang lahat ng aming pinaghirapan? Paano na ang mga batang umaasa sa amin para sa kanilang kinabukasan? Dito nagsimula ang aming pagsubok. Sa kabila ng mga balakid, nagpatuloy kami ni Clara. Nagtulong-tulong kami kasama ang mga magulang ng mga bata upang ipaglaban ang paaralan. Isang umaga, habang abala kami sa isang pagpupulong, dumating bigla si Ana, tila takot at may daladalang balita. "May narinig po ako sa labas," sabi niya, "may mga taong nagpaplano na magsagawa ng protesta laban sa paaralan." Ang balitang ito ay nagdala ng kaba sa aming mga puso. Paano kami makikipaglaban sa ganitong sitwasyon? Agad naming kinausap ang mga magulang at iba pang mga taga-suporta ng paaralan. Nagkasundo kami na hindi kami susuko. Ang aming misyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang hamon na aming kakaharapin. Ngunit habang ang araw ng protesta ay papalapit, naramdaman namin ang bigat ng sitwasyon. Hindi namin alam kung ano ang mangyayari. Sa gabi bago ang protesta, habang nakaupo kami ni Clara sa aming munting tanggapan, narinig namin ang mga yapak sa labas. Nang buksan namin ang pinto, tumambad sa amin hindi ang mga nagpoprotesta, kundi ang isang grupo ng mga magulang at mga bata kasama si Ana. "Nandito kami para sumuporta," wika ng isang magulang. "Hindi namin hahayaang mawala ang paaralan." Ang eksenang iyon ay nagbigay sa amin ng lakas at pag-asa. Habang ang pag-iingay sa labas ay palakas ng palakas, naramdaman namin ang tibay ng aming samahan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang hindi inaasahang balita ang dumating. Isang lihim na matagal nang nakatago sa aming paaralan, isang bagay na maaaring magbago sa lahat. Habang nakatingin kami sa aming mga kaibigan at taga-suporta, alam namin na ang susunod na hakbang ay magiging kritikal. Sa kabila ng aming pagtutulungan, may isang bagay na kailangang harapin, isang twist na maaaring mag-iba sa kapalaran ng aming paaralan. Ano ang lihim na ito at paano namin ito haharapin?
Ang mga tanong na ito ay nanatiling nakabitin, naghihintay ng kasagutan. Sa bawat araw na lumilipas, lalo naming nararamdaman ang bigat ng responsibilidad na tinanggap namin ni Maria. Ang aming pangarap na makapagpatayo ng paaralan para sa mga mahihirap na bata ay unti-unting nagkakaroon ng hugis, ngunit hindi ito madali. Ang bawat hakbang ay puno ng pagsubok at kadalasang ang nakikita lamang ng mga tao ay ang bunga, hindi ang mga hirap at pagod na aming dinaranas. Isang araw, habang nakaupo kami ni Maria sa lumang silid-aralan na pansamantalang ginagamit ng mga bata, napag-usapan namin ang mga batang nangangailangan pa ng aming tulong. Alam mo, Juan, wika ni Maria, ang dami pang bata sa kampung na to na gustong makapag-aral, kaso kulang pa tayo sa kagamitan. Oo nga, Maria, sagot ko, pero may tiwala ako. Makakahanap tayo ng paraan. Lagi namang may himala, di ba? Natawa si Maria sa sinabi ko. Ikaw talaga, puro himala, biro niya. Ngunit sa kabila ng kanyang tawa, alam kong pareho kaming nangangarap ng himala, isang pag-asang maaaring magbago sa takbo ng aming mga buhay. Isang umaga, bumisita sa amin si Mang Isko, ang pinakamatandang residente sa aming lugar. May dala siyang isang lumang libro. Juan, Maria, bungad niya, itong librong to ay pag-aari pa ng lolo ko. Marami na itong napagdaanan, pero baka makatulong ito sa inyo. Tiningnan naming mabuti ang libro. Ang pabalat nito ay halos maghiwalay na at ang mga pahina ay tila bibigay na sa kalumaan. Ngunit sa bawat pahina may kuwento, mga aral ng nakaraan na puno ng inspirasyon. Nakakataba ng puso, Mang Isko, sabi ni Maria. Maraming salamat po. Ngunit hindi doon nagtapos ang sorpresa ng araw na iyon. Habang binubuklat ko ang mga pahina ng libro, may napansin akong papel na nakasingit. Isa itong lumang mapa na tila nagpapakita ng lokasyon ng isang lumang paaralan sa aming bayan. Mukhang may itinakda ang tadhana, Maria. Sabi ko habang itinuturo ang mapa. Pwede nating bisitahin ang lugar na ito. Baka may matuklasan tayo. Kinabukasan, nagdesisyon kaming puntahan ang lugar na nasa mapa. Kasama ang ilang voluntaryong magulang at ilang estudyante, naglakbay kami patungo sa isang liblib na bahagi ng gubat. Ang daan ay makipot at puno ng mga tinik, ngunit ang bawat hakbang ay puno ng pag-asa. Pagdating namin sa lugar, napansin naming may mga guho ng lumang gusali. Tila isang paaralan nga ito noong unang panahon. Ito na nga iyon, Juan, bulong ni Maria, punong-puno ng pagtataka. Hindi ko akalain na may ganito pala dito. Habang iniinspeksyon namin ang lugar, may nakita kaming isang maliit na kahon na yari sa bakal. Nang buksan namin ito, bumungad sa amin ang mga lumang dokumento at ilang medalya mula sa mga nakaraang paligsahan at karangalan ng paaralan. Napakayaman ng kasaysayan nito, wika ko. Ang mga batang nag-aral dito noon ay nagkaroon ng pagkakataong makilala dahil sa kanilang mga talento. Ngunit sa likod ng mga papel at medalya, may isang nakasulat na mensahe sa lumang papel. Sa sino mang makakatagpo nito, sabi ng mensahe, ang lugar na ito ay sadyang itinakda upang muling magbigay liwanag sa mga kabataan. Ituloy ang aming nasimulan. Napatingin kami ni Maria sa isa't isa. Para bang nararamdaman naming may gabay na nagpapalakas sa aming mga loob. Pag-uwi namin, agad naming ibinahagi ang aming natuklasan sa komunidad. Ang dating pag-aalinlangan ng mga magulang ay napalitan ng pag-asa. Nagsimula silang magboluntaryo sa paglilinis at pag-aayos ng lugar. At ang mga bata ay puno ng sigla habang naglalaro sa bakuran ng lumang paaralan. Habang pinagmamasdan ko ang mga bata, ramdam ko ang init ng kanilang mga ngiti. Alam kong hindi kami nag-iisa ni Maria sa aming misyon. Isang gabi, habang nag-uusap kami bago matulog, biglang nangusap si Maria, Juan, sa palagay mo kaya, handa na ba tayo para sa mas malaking hamon?
Napatingin ako sa kanya, puno ng pagtataka. Ano ang ibig mong sabihin, Maria? May isang nag-aalok na tulungan tayong palawakin ang proyekto sa ibang lugar. Sagot niya, ngumingiti. Pero nangangailangan ito ng mas malalim na dedikasyon, mas maraming oras, mas maraming sakripisyo. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang matinding kaba at pananabik. Ang aming pangarap ay patuloy na lumalaki, ngunit kasabay nito ay ang mga bagong pagsubok. Handang-handa na ba kami? Habang nakatitig sa kisame, naramdaman ko ang bigat ng desisyon. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon ang tiwala sa isa't isa. At sa saglit na iyon, alam ko kahit anuman ang mangyari, hindi kami susuko. Ngunit may isang bagay na hindi pa namin alam. Ang lihim na nagkukubli sa likod ng tulong na ito. Sa aming paglalakbay bilang mag-asawa at mga guro, hindi namin inakalang kakaharapin namin ang napakaraming pagsubok. Mula sa maliit na silid-aralan na itinayo namin sa liblib na baryo, unti-unti naming nakikita ang pag-usbong ng pag-asa sa mga mata ng mga batang nagsimula sa wala. Ang aming paaralan ay hindi lamang lugar ng pagkatuto, kundi isang tahanan para sa kanilang mga pangarap at ambisyon. Isang umaga, habang naglalakad kami ni Clara papunta sa paaralan, ramdam ko ang kasiyahan sa kanyang mga hakbang. Ang mga ngiti ng mga bata, ang kanilang pagkamangha sa mundo ng kaalaman ay nagsisilbing lakas namin. Ngunit sa likod ng mga ngiti at halakhak, alam kong may mga bagay na nagkukubli na maaaring makapagpabagsak sa aming pangarap. Isang pangyayaring hindi namin inaasahan ang sumalubong sa amin pagdating sa paaralan. Isang matandang lalaki, si Mang Tomas, ang naghihintay sa amin sa pintuan. Si Mang Tomas ay kilala sa baryo bilang isang tagapayo at minsang tumulong sa pagtatayo ng paaralan. Ngunit sa umagang iyon, nakita namin ang alalahanin sa kanyang mukha. Nariyan ang balita, sabi ni Mang Tomas, tila nag-aalangan. May mga taong nais itigil ang inyong proyekto. Nagkatinginan kami ni Clara, parehong naguguluhan at nag-aalala. Ang aming paaralan ay naging simbolo ng pag-asa para sa mga bata at kanilang mga pamilya. Hindi namin mawari kung bakit may gustong pumigil sa aming misyon. Ano ang dahilan, Mang Tomas? Tanong ni Clara, ang kanyang boses puno ng pag-aalala. May mga nagsasabi na hindi ito ligtas para sa mga bata. Ang mga gusali ay hindi raw matibay at may mga balitang nais kunin ng lupa para sa ibang proyekto. Sagot ni Mang Tomas, ang kanyang tinig puno ng lungkot. Pumasok kami sa silid-aralan na puno ng mga batang abala sa kanilang mga gawain. Ang kanilang mga mata, puno ng kuryosidad at pag-asa, ay tila walang kamalay-malay sa panganib na nagbabanta sa kanilang kinabukasan. Hindi ko maiwasang makaramdam ng bigat sa aking puso. Ang aming pangarap na magbigay ng edukasyon para sa mga mahihirap na bata ay tila nagbabantaang maglaho. Habang naglalakad kami ni Clara pauwi, hindi namin maiwasang pag-usapan ng balita. Kailangan nating gumawa ng paraan, sabi ni Clara, ang kanyang determinasyon ang nagbigay lakas sa akin. Hindi natin pwedeng hayaan na mawala ang lahat ng pinaghirapan natin. Oo, ngunit paano? Sagot ko, ang aking isipan puno ng pag-aalala. Kailangan nating malaman kung sino ang nasa likod nito at kung ano ang tunay na hangarin nila. Nagsimula kaming magtanong-tanong sa mga kapitbahay at mga magulang ng mga bata. Habang mas marami kaming nakakausap, mas lumilinaw ang larawan. May isang grupo pala ng mga negosyante na nagnanais kunin ng lupa kung saan nakatayo ang paaralan para sa isang komersyal na proyekto. Ang kanilang layunin ay hindi lamang para sa negosyo, kundi para rin sa kanilang pansariling interes. Lumipas ang mga araw at ang mga alalahanin namin ay tila walang kasagutan. Sa kabila ng lahat, patuloy kaming nagtuturo, patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga bata na parang walang banta.
Ngunit sa loob ng aming mga puso, alam namin na kailangan naming kumilos. Isang umaga, habang naglalakad kami papunta sa paaralan, bigla kaming nakatanggap ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. "Kailangan ninyo akong makilala," sabi ng boses sa kabilang linya. "May impormasyon ako na makakatulong sa inyo." Nagkatinginan kami ni Clara. Ang tawag na iyon ay nagbigay ng pag-asa ngunit kasabay ng kaba. Sino ang tao sa likod ng tawag na ito at ano ang kanyang motibo? Ngunit sa kabila ng aming pag-aalinlangan, alam namin na ito na ang pagkakataon para malaman ang katotohanan. Nagtungo kami sa isang maliit na kainan na sinabi ng boses sa telepono. Habang naghihintay, hindi ko mapigilan ang kaba sa aking dibdib. Maya-maya pa, isang lalaki ang pumasok, tila nagmamadali. Lumapit siya sa amin at nagpakilala bilang si Leo, isang dating empleyado ng kumpanyang nais kunin ang lupa. "Alam ko ang plano nila," sabi ni Leo, "at may ebidensya ako na makakatulong sa inyo." Ang kanyang mga salita ay nagbigay liwanag sa madilim na bahagi ng aming pangarap. Ngunit bago pa man namin siya tanungin ng higit pa, nagring ang kanyang telepono. Kita ko ang pagbabago sa kanyang mukha habang nakikipag-usap siya sa kabilang linya. Pagkababa ng tawag, biglang bumilis ang kanyang hakbang palabas ng kainan. "Sandali!" tawag ni Clara, ngunit nagmamadali siyang umalis. Iniwanan niya kami ng isang envelope, puno ng dokumentong maaaring magpabago sa takbo ng aming laban. Ngunit ang tanong, handa na ba kami sa susunod na hakbang? Sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw. Ang laban para sa mga bata ay nagsisimula pa lamang. Nagsimula ang araw na ito sa tila karaniwang kilos ng mundong aming ginagalawan. Naisip ko na sa kabila ng lahat ng hirap at pasakit, ang bawat umaga ay may dalang bagong pag-asa, lalo na para sa mga batang pumapasok sa aming paaralan. Ako si Miguel, isang guro, at kasama ang aking kabiyak na si Lorna, itinayo namin ang isang paaralan na nagsisilbing kanlungan ng edukasyon para sa mga batang hindi kayang mag-aral sa mga prestihiyosong institusyon. Habang iniabot ko ang tasa ng kape kay Lorna, napansin ko ang mga mata niyang punong-puno ng pagod, ngunit kumikislap pa rin sa determinasyon. Alam ko ang damdamin iyon, ang pagkabahala sa mga problemang kinakaharap ng aming paaralan, mula sa kakulangan ng pasilidad hanggang sa pangangailangan ng mas maraming guro. Subalit sa likod ng lahat ng ito, ang kanyang nangiti ang nagsisilbing liwanag sa madilim na daan ng aming misyon. Sa araw na ito, nagpasya kaming bumisita sa isa sa mga pamilya ng estudyante. Si Ana, isang batang may angking talino at kasipagan, ay nakatira sa isang maliit na barong-barong kasama ang kanyang ina at 3 kapatid. Sa kabila ng kahirapan, siya ay nagpakita ng kagustuhan sa pag-aaral na bihira sa kanyang murang edad. Ang kanyang kwento ay palaging nagbibigay inspirasyon sa amin na ipagpatuloy ang aming layunin. Pagdating namin sa kanilang tahanan, sinalubong kami ng nangiti ni Ana. "Ma'am, sir, magandang umaga po." Sambit niya na tila musika sa aming pandinig. Ang kanyang ina, si Aling Rosa, ay abala sa pagluluto, ngunit hindi niya nakalimutang batiin kami. Sa kanilang munting tahanan, ramdam namin ang init ng kanilang pagtanggap. Habang nag-uusap kami, napansin ko ang mga mata ni Aling Rosa na tila may bumabalot na alalahanin. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanilang kalagayan, ang hirap ng buhay at ang pag-aasam na makaraos sa araw-araw. "Napakahirap po talaga, pero laking pasasalamat namin sa inyong paaralan. Nabigyan ninyo ng pag-asa," si Ana. Wika niya habang pinipigil ang pagpatak ng luha. Bigla akong nakaramdam ng matinding damdamin. Sa kabila ng aming pagsusumikap, hindi ko maiwasang magtanong kung sapat ba ang aming ginagawa. Ngunit sa kabila ng pag-aalinlangan, pinili kong maniwala sa kapangyarihan ng edukasyon
at sa inaasam na pagbabago sa buhay ng mga batang tulad ni Ana. Pagkatapos ng aming pagbisita, bumalik kami sa paaralan kung saan naghihintay ang iba pang mga gawain. Habang naglalakad kami sa pasilyo, natanaw namin ang mga estudyanteng abala sa kanilang mga klase. Ang kanilang mga ngiti at tawanan ang nagsilbing musika sa aming pandinig, isang paalala na ang bawat hakbang ay may katuturan. Ngunit hindi inaasahan ng isang insidente na magpapabago sa daloy ng araw. Isang batang lalaki ang bigla na lamang umiyak sa gilid ng silid-aralan. Si Carlo, isa sa aming mga estudyante, ay tila hindi mapakali. Lumapit kami ni Lorna upang alamin ang kanyang kalagayan. Carlo, anong nangyari? Tanong ni Lorna na may pag-aalala sa kanyang tinig. Hindi po ako makakauwi. Nanginginig na wika ni Carlo habang pinipilit na pigilan ang kanyang pag-iyak. Walang pag-aalinlangan, tinanong ko siya kung ano ang problema. At sa kanyang mga salita, napagtanto namin ang mas malalim na isyu. Ang kanilang tahanan ay isa sa mga barong-barong na nakatakdang gibain. Ang kanyang pamilya ay walang ibang matatakbuhan. Sa puntong iyon, nakaramdam ako ng matinding galit sa kawalan ng hustisya. Paano namin maibabalik ang pag-asa sa batang ito? Ang pag-iisip na hindi lamang edukasyon ang kanilang kailangan, kundi pati na rin ang seguridad at kalinga, ay nagbigay ng bagong hamon sa aming misyon. Habang nag-uusap kami ni Lorna, biglang may pumasok na tawag sa aming cellphone. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sa kabilang linya, narinig namin ang tinig ng isang tao na nagsasabing, "May isa pang paraan para matulungan ang mga bata. Makipagkita kayo sa akin mamayang gabi." Hindi namin alam kung sino ang nasa kabilang linya, ngunit ang kanyang mga salita ay nagbigay ng bagong pag-asa at sabay na bumalot sa amin ng misteryo. Isang tawag na maaaring magbigay ng solusyon o magdala ng panibagong problema. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan naming makipagsapalaran para sa kinabukasan ng mga batang aming pinaglilingkuran. Sa gabing iyon, habang inaabangan namin ang susunod na kabanata ng aming kwento, ang pag-asa ay patuloy na nag-aalab sa aming mga puso. Ngunit sa likod ng pag-asa, isang tanong ang bumabalot sa aming isipan. Sino ang nasa kabilang linya at ano ang kanyang layunin? Nagsimula ang araw na may halong kaba at saya sa aming mga puso. Halos hindi kami makatulog kagabi dahil sa dami ng aming iniisip. Ang paaralang itinayo namin ay patuloy na lumalago at sa bawat bata na pumapasok sa mga silid-aralan, nararamdaman namin ang bigat ng responsibilidad na aming pinanghahawakan. Ang aking asawa, si Maria, ay hindi pa rin makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Parang kailan lang ay nangangarap pa lang kami. Ngayon, unti-unti na naming nakikita ang bunga ng aming mga pinaghirapan. Sa simula ay maliit lamang ang eskwelahan. Isang gusali na may 2 silid-aralan at isang maliit na aklatan. Nag-umpisa kami sa 10 estudyante, karamihan ay mga anak ng magsasaka sa karatig na baryo. Ang mga magulang nila ay walang kakayahang magbayad ng matrikula, kaya't nagpasya kaming gawing libre ang edukasyon para sa kanila. Ang tanging hinihingi namin ay ang kanilang dedikasyon sa pag-aaral at ang pangako na gagamitin nila ang natutunan upang makapag-ambag sa kanilang komunidad. Madalas naming kausapin ang mga bata pagkatapos ng klase. Nakakatuwang makinig sa kanilang mga pangarap, maging guro, doktor o inhinyero. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa at sa tuwing naririnig ko ang kanilang mga kwento, naaalala ko ang aking sariling mga pangarap noong ako'y bata pa. Sa kabila ng lahat ng hirap, hindi namin pinabayaan ang aming hangarin na makapagbigay ng mas mabuti at mas maliwanag na kinabukasan para sa kanila. Isang araw, habang naglalakad ako papunta sa paaralan, may nakita akong isang grupo ng kabataan na naglalaro sa gilid ng kalsada. Nagtatawanan sila at tila walang alalahanin sa buhay.
Isa sa kanila ay si Carlo, isang batang napakakulit ngunit may angking talino. Sa aming mga kwentuhan, madalas niyang ikwento ang simpleng pamumuhay sa kanilang baryo. Sa kabila ng kakulangan sa material na bagay, puno naman ng pagmamahalan ng kanilang tahanan. Isang bagay na hindi mabibili ng kahit anong halaga. Pagdating ko sa paaralan, sinalubong ako ni Maria. May mga bagong libro na dumating, donasyon mula sa isang organisasyon na naantig sa aming layunin. Isa itong mahalagang regalo para sa mga bata, lalo na at karamihan sa kanila ay walang sariling mga aklat. Kami ni Maria ay nagdesisyon na magdaos ng isang maliit na selebrasyon upang pasalamatan ang mga tumulong sa aming paaralan. Habang naghahanda kami, napansin ko ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Maria. May bumabagabag sa kanya, ngunit hindi ko mawari kung ano iyon. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang may kumatok sa pintuan ng opisina. Isa sa mga guro, si Elena, ang pumasok. May dala siyang isang liham na tila galing sa lokal na pamahalaan. Ang liham ay nagsasaad ng kanilang intensyon na ibigay ang mas malaking lupa sa likod ng paaralan para sa aming proyekto. Napangiti kami ni Maria. Ito ay isang magandang balita. Ngunit sa ilalim ng liham, may isang kondisyon na naka-highlight. Kailangang mapanatili naming libre ang edukasyon sa loob ng 5 taon sa kabila ng lumalaking gastusin. Habang binabasa ko ang liham, unti-unting bumabalik ang aking kaba. Paano namin magagampanan ang kondisyong ito? Sa kabila ng aming determinasyon, ang realidad ay hindi namin maikakaila. Kinailangan naming mag-isip ng mga estratehiya upang masustentuhan ang paaralan sa darating na mga taon. Habang nag-uusap kami ni Maria, isang tawag mula sa telepono ang nagpatigil sa amin. Ang tawag ay mula kay Thomas, isang kaibigan na matagal na naming hindi nakikita. Ibinahagi niya ang balita na may isang grupo ng mga negosyante ang interesado sa aming proyekto. Nais nilang mag-invest at magdagdag ng mga pasilidad sa paaralan. Nag-uumapaw ang aming saya, ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi ko maalis sa aking isipan. Ano ang kapalit ng kanilang tulong? Minsan, ang mga ganitong uri ng alok ay may kasamang kondisyon na maaaring makasama sa aming mga prinsipyo. Sa pagtatapos ng araw, habang nakaupo kami ni Maria sa harap ng paaralan, nag-usap kami tungkol sa mga posibilidad. Ang aming mga pangarap ay unti-unting nagkakaroon ng hugis, ngunit ang landas na aming tinatahak ay puno ng mga pagsubok. Sa kabila ng lahat, nananatili kaming matatag sa aming layunin, ang makapagbigay ng liwanag sa kinabukasan ng mga batang ito. Habang lumulubog ang araw, napansin ko ang isang batang babae na nagmamasid sa amin mula sa labas ng gate. Hindi ko siya kilala, ngunit ang kanyang mga mata ay tila puno ng misteryo. Lumapit siya sa amin at nagpakilala bilang Ana, isang estudyante mula sa Karatig Baryo. Nagpasalamat siya sa amin para sa aming paaralan at sa kanyang mga salita, may isang bagay na bumangon sa aking kaisipan. Ang kanyang kwento ay hindi pangkaraniwan, isang kwento na may hawak na lihim na maaring magdulot ng malaking pagbabago sa aming proyekto. At sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang aming misyon ay hindi lamang para sa edukasyon, kundi para sa pagtuklas ng mas malalim na katotohanan na nag-uugnay sa bawat isa sa amin. Ano ang lihim na dala ni Ana? Paano nito maaapektuhan ang aming layunin? Sa kanyang mga mata, nakita ko ang simula ng isang bagong kabanata sa aming kwento. Isang kabanata na puno ng pag-asa, ngunit may halong palaisipan. Sa wakas, nakatayo na ang aming munting paaralan sa gitna ng baryo. Parang kahapon lang ng kami ni Elena, ang aking kabiyak, ay nag-uusap sa ilalim ng mga bituin, pinapangarap ang pag-aabot ng kaalaman sa mga batang salat sa pagkakataon. Ngayon, ang mga pangarap na iyon
ay tila unti-unting nagiging katotohanan. Hindi naging madali ang proseso. Sa bawat hakbang, may mga pagsubok na dumarating. Pero sa bawat hirap, ramdam ko ang suporta ng komunidad na nagbigay sa amin ng lakas. Ang mga magulang na tumulong maggawa ng mga upuan, ang mga kabataan na nagboluntaryo magpinta ng mga dingding, at ang mga guro mula sa kalapit na bayan na nagbigay ng kanilang oras para magturo ng libre. Ang lahat ng ito ay naging inspirasyon para sa amin upang hindi sumuko. Ngunit sa kabila ng mga tagumpay, hindi nawawala ang mga hadlang. Hindi kami nakaligtas sa mga pangungutya ng iilang tao sa baryo. Paano niyo gagawin iyon? Wala kayong sapat na pondo, sabi ng ilan. Paano niyo masisiguro na magtatagal ang paaralan na iyan? Tanong ng iba. Ang mga kritisismong ito ay tila mga anino sa likod ng aming mga isip. Palaging nag-aabang na kami ay panghinaan ng loob. Isang araw, habang kami ni Elena ay nag-aayos ng mga libro sa silid-aralan, biglang may kumatok sa pintuan. Isang batang lalaki, si Marco, ang pumasok na may dalang isang sulat. "Sir, ma'am, binigay po ito ng isang lalaki sa akin kanina," sabi niya. Agad kong binuksan ang sulat at laking gulat namin sa nilalaman nito. "Alam namin ang iyong ginagawa. Huwag ka nang magpatuloy kung ayaw mong magsisi." Napatigil ako, hindi makapaniwala sa aking nabasa. Sino ang maaaring nagpadala nito? Ano ang kanilang intensyon? Tumingin ako kay Elena. Baka sa kanyang mga mata ang parehong pag-aalala. Hindi namin alam kung paano ito haharapin. Ang iniisip lang namin ay ang kapakanan ng mga bata at paano namin sila mapoprotektahan sa ganitong uri ng panganib. Sa mga sumunod na araw, naging mas mapagbantay kami. Siniguro naming ligtas ang bawat bata habang nasa loob ng paaralan. Kasabay nito, patuloy pa rin ang aming pagtuturo, sinisikap na hindi maapektuhan ng takot ang mga sangiti ng mga bata, ang kanilang kasabikan na matuto, ang kanilang mga tanong na puno ng kuryosidad. Ito ang naging lakas namin upang magpatuloy. Isang hapon, habang ako ay naglalakad pa uwi, napansin kong may sumusunod sa akin. Nagmadali akong umuwi, iniisip kung tama ba ang aking hinala. Nang makarating ako sa bahay, agad kong ikinuwento kay Elena ang nangyari. Kailangan nating mag-ingat. Hindi natin alam kung sino ang nasa likod ng mga pagbabanta. Sabi ko. Tumango siya, ramdam ko ang kanyang pag-aalala, ngunit kasama rin ang determinasyon na hindi magpapatalo. Sa gitna ng lahat ng ito, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa aming pintuan. Si Lola Nena, ang matandang babae na kilalang matalino sa baryo, ay nagpunta upang makipag-usap. "Alam ko ang inyong pinagdaraanan," sambit niya habang nakaupo sa aming hapag. "Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Alam ko kung sino ang maaaring tumulong sa inyo." Hindi ko maintindihan ang kanyang ibig sabihin. Sino ang tinutukoy niyang makakatulong sa amin? At paano niya nalaman ang tungkol sa aming kalagayan? Ramdam ko ang kakaibang sensasyon habang siya ay nagpatuloy. "May isang tao sa kabilang baryo, si Mang Lito, isang dating guro na may malawak na koneksyon. Makakatulong siya sa inyo para masigurong magiging ligtas ang inyong paaralan." Nagpalitan kami ng tingin ni Elena. Parang may pag-asa sa kanyang sinabi, ngunit may agam-agam pa rin sa aking dibdib. Hindi ko alam kung paano kami makikipag-ugnayan kay Mang Lito at kung talaga bang makakatulong siya sa amin. Habang nag-uusap pa kami, narinig namin ang tunog ng isang kotse na huminto sa harap ng aming bahay. Laking gulat namin nang may bumaba mula sa sasakyan, isang pamilyar na mukha na matagal na naming hindi nakita. Si Thomas ang matalik kong kaibigan noong kolehiyo na isa na ngayong abogado sa Maynila. "Narinig ko ang inyong sitwasyon. Narito ako para tumulong," sabi niya. Hindi ko alam kung paano siya nalaman ang tungkol sa aming kalagayan,
ngunit naramdaman ko ang pag-asa. Sa kanyang presensya, parang may bagong pag-asa na nabuo sa aming kabila ng mga pagsubok. Ngunit sa likod ng kanyang nangiti, may isang lihim na hindi ko alam kung handa ko bang marinig. Luis, may kailangan kang malaman, sabi niya, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang bigat ng kanyang sasabihin. Ano kaya ang lihim na ito at paano ito makakaapekto sa aming misyon? Ako si Carlos at kasama ang aking asawang si Ana, kami nagtayo ng isang maliit na paaralan para sa mga batang hindi kayang mag-aral sa mga mamahaling institusyon. Ang aming paaralan na tinawag naming Paaralan ng Pag-asa ay itinayo mula sa pagod, pawis at sakripisyo. Ngunit higit sa lahat mula sa aming walang kapantay na pagmamahal sa mga bata. Ngunit sa kabila ng aming determinasyon, dumating ang mga araw ng pangamba at pagsubok. Isang umaga, habang nag-aayos ako ng mga libro sa munting silid-aklatan, nakatanggap kami ng balita na biglang naging banta sa aming misyon. Isang lokal na negosyante, si Ginoong Ramirez, ang may balak na bumili ng lupa kung saan nakatayo ang aming paaralan. Plano niyang gawing isang komersyal na gusali ang lugar at ito'y magdudulot ng pagkasara ng paaralan ng pag-asa. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito kay Ana. Siya'y abala sa pagtuturo ng klase sa mga bata at ang nangiti sa kanyang mukha habang siya'y nagtuturo ay patunay ng kanyang taos-pusong dedikasyon. Paano ko siya bibiguin sa balitang ito? Ngunit kailangan niyang malaman, kailangan naming makahanap ng solusyon. Nang magkatabi kami sa mesa para sa tanghalian, inilahad ko sa kanya ang sitwasyon. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pag-aalala, ngunit agad din iyong napalitan ng determinasyon. Hindi natin hahayaang mangyari ito, Carlos, ang sabi niya. Makikipaglaban tayo para sa paaralan at sa mga batang umaasa sa atin. Nagsimula kaming mag-isip ng mga paraan upang mapigilan ang pagbili ni Ginoong Ramirez sa lupa. Una, sinubukan naming makipag-ugnayan sa mga lokal na opisyal upang makita kung may legal na paraan upang maipagtanggol ang aming paaralan. Ngunit tila ang impluensya ni Ginoong Ramirez ay masyadong malawak. Marami sa kanila ay tila nag-aatubiling makialam. Hindi kami sumuko. Nag-organisa kami ng isang community meeting, inanyayahan ang mga magulang ng aming mga estudyante, mga kaibigan, at mga taong may malasakit sa aming advokasya. Ipinahayag namin ang sitwasyon at humingi ng kanilang suporta. Napakalaking ginhawa ng makitang nagtipon ng aming komunidad para sa isang layunin. Ipinakita nito na hindi lamang kami ni Ana ang naniniwala sa halaga ng paaralan ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng aming mga pagsisikap, ang deadline para sa pagbebenta ng lupa ay papalapit na. Habang abala kami sa paghahanap ng solusyon, isang araw ay nakatanggap kami ng hindi inaasahang bisita. Isang matandang babae na hindi namin nakilala ang dumating sa paaralan. Siya ay nagpakilala bilang si Lola Berta, isang retiradong guro na dati pa lang nagturo sa parehong lupa noong dekada 70. Nabalitaan ko ang inyong sitwasyon, wika ni Lola Berta, at nais kong ibahagi sa inyo ang isang lihim na maaaring makatulong. Nakapagtataka ang kanyang mga sinabi. Ayon kay Lola Berta, may kasunduan pala noong una itong itayo na nagsasaad na ang lupa'y mananatiling para sa edukasyon ng mga bata at hindi maaaring gamitin para sa komersyal na layunin. Isang dokumento na tila nakalimutan na ng panahon. Ngunit saan ito matatagpuan? Habang lumalalim ang gabi, ako'y hindi mapakali. Kung totoo ang sinasabi ni Lola Berta, ito na ang sagot sa aming problema. Ngunit may oras pa ba kaming hanapin ang dokumentong ito bago ang deadline? Kinabukasan, masinsin naming sinuri ang lahat ng lumang talaan na mayroon ng paaralan. Kasama si Ana, tinulungan kami ni Lola Berta sa paghahanap. Ang bawat piraso ng papel na aming nakita ay tila may dalang pag-asa.
hanggang sa wakas sa isang lumang kahon na puno ng alikabok, natagpuan namin ng isang envelope na tila hindi pa nabubuksan sa loob ng maraming taon. Nang aming buksan, bumungad sa amin ang isang dokumento na pirmado ng mga orihinal na nagmamay-ari ng lupa. Isang kasunduan na nagsasaad ng kondisyon ng paggamit nito para sa edukasyon. Tumibok ng mabilis ang aking puso at alam kong ito na ang aming pag-asa. Agad naming pumunta sa lokal na tanggapan upang patunayan ang dokumento. Habang hinihintay ang resulta, hindi ko maiwasang kabahan. Paano kung hindi ito sapat? Paano kung may iba pang balak si Ginoong Ramirez na hindi namin alam? Makalipas ang ilang oras, lumabas ang opisyal na may hawak ng dokumento. Tama ang inyong dokumento, sabi niya, ngunit may isa pang bagay na kailangan ninyong malaman. Napatigil ako at tila bumagal ang oras. Ano pa kaya ang hindi namin alam? Sa kabila ng aming nahanap, ano pa kaya ang naghihintay sa amin? Sa paglipas ng mga buwan, naramdaman namin ni Clara ang lalong pagdami ng mga batang pumapasok sa aming paaralan. Sa bawat silid-aralan, tumitindi ang ingay ng mga batang puno ng sigla habang natututo. Ang mga guro, kabilang na kami ni Clara, ay nagkaroon ng mas malalim na koneksyon sa mga estudyante. Parang pamilya na rin ang turingan namin sa isa't isa. Isang umaga, habang nagkakape ako sa opisina, napansin kong may liham sa aking mesa. Nakasulat sa pabalat ang isang pamilyar na pangalan, Antonio. Si Antonio ay isa sa mga unang estudyante namin, isang batang madalas na tahimik ngunit may matalas na pag-iisip. Binuksan ko ang liham at binasa ang mga salitang nakasulat sa loob. Ginoo, nais ko pong magpasalamat sa lahat ng inyong ginawa para sa akin. Dahil sa paaralan ninyo, nagkaroon ako ng lakas ng loob na mangarap. Ngayon, ako po ay nasa kolehiyo at nag-aaral sa kursong edukasyon. Gusto ko pong maging guro katulad ninyo. Hindi ko mapigilang mapaluha. Napakagandang balita ang hatid ni Antonio. Ngunit sa likod ng tuwa, naramdaman ko ring may kasamang responsibilidad ang tagumpay na ito. Kailangang mas lalo pa naming pagbutihin ang aming ginagawa para sa mas maraming batang nangangailangan. Sa gitna ng aming pagninilay, isang grupo ng mga magulang ang dumating sa paaralan. May dala silang mga sulat na nagsasabing may banta ang lokal na pamahalaan na ipasara ang paaralan dahil sa kakulangan ng pondo. Nagulat kami ni Clara. Paano nangyari iyon? Sa kabila ng aming pagsisikap na makahanap ng mga donors, tila hindi ito sapat. Agad kaming nagtipon-tipon ng mga guro at magulang upang pag-usapan ang problema. Lahat ay nag-aalala, ngunit hindi kami nawala ng pag-asa. Nagsimula kaming magplano ng fundraising events at maghanap ng mga bagong sponsor. Ang mga magulang ay nagboluntaryo ring tumulong sa anumang paraan na kaya nila. Isang gabi, habang naglalakad kami ni Clara pauwi, tahimik kaming nag-isip. Alam kong pareho kaming nag-aalala, ngunit hindi namin ito ipinaalam sa isa't isa. Sa halip, hinawakan ko ang kanyang kamay, isang simpleng senyas na hindi kami susuko. Nagpatuloy ang aming kampanya. Nagsagawa kami ng mga palabas na ang mga estudyante ang bida, pati na rin ng mga paligsahan sa sining. Lumapit kami sa lokal na media para isalaysay ang aming kwento. Unti-unti, nagkaroon kami ng suporta mula sa komunidad. Parang isang milagro, nagsimula kaming makatanggap ng mga donasyon mula sa mga hindi inaasahang lugar. Isang araw, habang abala kami sa pag-aayos ng mga donasyong dumating, may isang estranghero ang pumasok sa paaralan. Siya ay isang lalaki na may edad na at may dalang sobre. Nagpakilala siya bilang si Ramon, isang dating guro na nakarinig ng aming kwento sa radyo. Binigay niya ang sobre at sinabi, "Alam kong mahirap ang sitwasyon ninyo ngayon, ngunit gusto kong makatulong. Sa loob ng sobre ay ang aking donasyon. Sana makatulong ito para sa inyong paaralan." Nagpasalamat kami kay Ramon at nang buksan ang sobre,
Halos hindi kami makapaniwala sa halaga ng donasyon. Malaking tulong ito para sa amin, isang hakbang patungo sa aming pangarap na mapanatili ang paaralan. Ngunit sa likod ng aming kasiyahan, may isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa akin. Sino si Ramon at bakit ganito kalaki ang kanyang donasyon? Habang nag-uusap kami ni Clara tungkol kay Ramon, napansin kong tila may alam siya tungkol sa kanya na hindi ko alam. Hindi ko tinanong agad, ngunit sa kanyang mga mata, alam kong may lihim na dapat kong malaman. Sa huling bahagi ng araw habang papalubog ang araw, sinabi ni Clara sa akin, "May kailangan kang malaman, mahal, si Ramon. Siya ay..." Ngunit bago niya matapos ang kanyang sasabihin, biglang may tumawag sa telepono. Isang emergency. May nangyaring hindi inaasahan sa paaralan. Agad kaming tumakbo pabalik, puno ng kaba at tanong sa aming isipan. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong nangyari, ngunit nararamdaman kong ito ay magdadala ng malaking pagbabago sa aming buhay. Sa kabila ng mga pagsubok, alam kong hindi kami mag-iiwanan ni Clara. Ngunit sino nga ba si Ramon at bakit tila siya ay may koneksyon sa aming nakaraan? Muli, narito kami sa gitna ng isang hamon. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam kong may isang bagay na magbibigay liwanag sa aming landas. Nagsimula ang araw sa karaniwang ingay ng mga batang naglalaro sa bakuran. Ang tunog ng kanilang halakhak ay musika sa aking pandinig, isang paalala kung bakit kami narito ni Lila, ang aking asawa. Sa maliit na bayan na ito, kung saan marami ang walang kakayahang makapag-aral, itinayo namin ang aming munting paaralan para sa mga batang nangangarap. Sa likod ng bawat ngiti ng mga bata ay ang pag-asang dulot ng edukasyon, isang bagay na hindi matutumbasan ng anumang halaga. Ako si Mateo, isang guro na mula sa lungsod, at si Lila, na dating nagtatrabaho sa isang prestihiyosong unibersidad. Iniwan namin ang magulo at maginhawang buhay sa syudad upang tuparin ang aming pangarap na makapaglingkod sa mga bata. Sa simula, hindi madali ang aming pinagdaanan. Kulang kami sa pondo, sa materyales at kahit sa mga guro. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy kaming lumalaban. Ang bawat araw ay isang bagong hamon, ngunit ang mga ngiti ng mga bata ang aming inspirasyon. Sa umagang ito, habang sinisilip ko mula sa bintana ang mga batang naglalaro, napansin ko ang isang batang babae na nakaupo sa lilim ng malaking puno. Siya si Ana, isa sa pinakamatalino naming estudyante, ngunit tila ba may bumabagabag sa kanya. Lumapit ako upang alamin kung ano ang problema. "Ana, bakit ka nag-iisa? Hindi ka ba sasali sa laro nila?" Tanong ko habang naupo sa tabi niya. "Sir Mateo, iniisip ko lang po ang tungkol sa aking pamilya." Sagot niya. Nakayuko ang ulo. Alam kong may pinagdadaanang mabigat ang pamilya ni Ana. Ang kanyang ina ay may sakit at hindi makapagtrabaho, samantalang ang kanyang ama naman ay isang manggagawa na hirap makahanap ng permanenteng trabaho. Bilang guro, bahagi ng aming misyon ang makinig at umunawa sa sitwasyon ng bawat bata, kaya't sinikap kong iparamdam kay Ana na hindi siya nag-iisa. "Ana, alam mo bang sa bawat pagsubok, may natututunan tayo? Tulad ng pag-aaral, hindi ito laging madali, pero ang mahalaga ay hindi ka sumusuko," sabi ko, hinahaplos ang kanyang likod ng may pag-unawa. Ngumiti siya, isang uri ng nangiti na puno ng pag-asa. Nakakataba ng puso, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay may lungkot na hindi maitatago. Naisip ko, kailangan namin ng mas matinding suporta upang matulungan ang mga batang tulad ni Ana. Kaya't sa araw na iyon, nagpasya kami ni Lila na gumawa ng hakbang para mas mapalawak ang aming paaralan. Pagdating ng hapon, nagtipon kami sa maliit na silid-aralan kasama ang ilang mga magulang at guro. Ipinaliwanag namin ang aming plano, ang paglikha ng isang programa na magbibigay ng libreng pagkain at karagdagang tulong pinansyal sa mga estudyante. Ang bawat isa ay pumayag, kahit pa limitado ang aming mapagkukunan. Sa gitna ng aming pulong,
Biglang pumasok si Lila. May hawak na papel. Halata ang kaba sa kanyang mukha. Mateo, may natanggap tayong liham mula sa isang organisasyon sa lungsod. Interesado silang suportahan ang ating paaralan. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pag-asa. Hindi ako makapaniwala. Ang aming pangarap na mapalawak ang paaralan ay maaaring matupad na. Ngunit bago pa man kami makapagdiwang, biglang umalingaw-ngaw ang isang kakaibang tunog mula sa labas. Ang mga bata ay sumisigaw, mga hakbang na nagmamadali at ang ingay ng mga sasakyan. Tumayo ako, ang puso ko'y kumakabog. Lumabas kami ni Lila upang tingnan ang nangyayari. Sa harap ng paaralan, may mga taong hindi pamilyar, may suot na uniforme at tila ba may hinahanap. Isa sa kanila ay lumapit sa amin. May hawak na dokumento. Mr. Mateo, Mrs. Lila, kami po ay mula sa gobyerno. May impormasyon kaming natanggap na ang inyong paaralan ay maaaring magsara. Kailangan po namin kayong makausap, sabi ng lalaki, malamig ang kanyang tono. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Paano mangyayari ito? Sa kabila ng magandang balita kanina, heto kami nakatayo sa gitna ng isang krisis na hindi inaasahan. Ang bagong kalaban na ito ay tila mas mabigat kaysa sa aming mga nakaraang pagsubok. Habang nakatingin sa mga batang naglalaro pa rin sa bakuran, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Paano namin malalampasan ang pagsubok na ito? Ang araw na ito ay tila may kakaibang init. Marahil ay dahil sa dami ng gawain na naghihintay sa amin. Ngunit sa kabila ng pagod, ang liwanag na dulot ng aming misyon ay patuloy na nagiging gabay. Ako si Miguel at kasama ko si Clara, ang aking kabiyak at katuwang sa pagtulong sa mga bata. Matagal na naming pangarap ang makapagtayo ng paaralan para sa mga batang salat sa buhay at ngayon, unti-unti na itong nagiging realidad. Sa tuwing sisilay ang araw, sinisimulan namin ang araw sa pamamagitan ng pagdarasal. Ipinagdarasal naming palaging maging ligtas at matagumpay ang aming mga plano. Matapos ang ilang minutong katahimikan, sinimulan na namin ang paghahanda para sa panibagong araw ng pag-aaral. Sa kabila ng kakulangan sa kagamitan, hindi ito hadlang para ipagpatuloy ang aming adhikain. Nagsimula ang araw sa karaniwan naming ginagawa. Pagsalubong sa mga bata, pagtulong sa kanila sa kanilang mga kailangan, at pagtuturo ng mga aralin sa silid. Habang abala si Clara sa pagtuturo ng matematika, ako naman ay nagpasya na mag-focus sa pagtuturo ng kasaysayan. Mahalagang malaman ng mga bata ang kanilang pinagmulan, ang mga kwento ng kanilang mga ninuno, at ang kanilang maipagmamalaking kultura. Habang nagtuturo, hindi ko maiwasang mapansin ang isang batang lalaki na nakaupo sa likuran ng silid-aralan. Si Mateo ay palaging tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Napansin ko na sa tuwing ako ay nagsasalita, siya ay tila abala sa pag-iisip, tila may hinahanap siyang kasagutan sa kanyang isipan. Pagkatapos ng klase, lumapit sa akin si Mateo at nagtanong, "Sir, ano po ang mangyayari kapag natapos na ang paaralan?" Sa kanyang tanong, naramdaman ko ang bigat ng aming responsibilidad. Ano nga ba ang mangyayari sa mga batang ito kapag natapos na ang aming proyekto? Sa aming pag-uusap, napagtanto ko na ang pangarap ni Mateo ay makapag-aral sa isang unibersidad. Ngunit sa sitwasyon ng kanyang pamilya, tila napakalabo pa ng pangarap na iyon. Mateo, ang bawat hakbang patungo sa iyong pangarap ay mahalaga. Kaya't huwag kang susuko. Ipagpatuloy mo ang iyong pag-aaral at pangarapin mo ang mas mataas pa, sagot ko sa kanya. Nangako akong tutulungan siya hangga't kaya ko. Sa hapon, nagkaroon kami ng meeting kasama ang mga guro at ilang miyembro ng komunidad. Pinag-usapan namin ang mga susunod na hakbang para sa paaralan, ang mga kakulangan na dapat punan at ang mga oportunidad na maaari naming makuha. Nagdesisyon kaming maglunsad ng isang fundraising activity upang makalikom ng pondo para sa mga kagamitan ng paaralan.
Ang ideya ay magtanghal ng isang palabas na magpapakita ng mga talento ng mga bata. Isang cultural show. Habang abala kami sa pagplano, biglang dumating si Clara mula sa labas na may daladalang sulat. "Miguel, tingnan mo ito," sabi niya habang inaabot sa akin ang sobre. Sa una, akala ko ay isa itong karaniwang liham mula sa mga donor. Ngunit nang buksan ko ito, bumungad sa akin ang isang hindi inaasahang balita. Ang sulat ay mula sa isang institusyon na nagbibigay ng scholarship sa mga batang mahihirap. Nais nilang makipag-ugnayan sa amin para sa isang posibleng partnership, isang pagkakataon na makapagbigay ng libreng edukasyon sa kolehiyo para sa mga estudyanteng magiging kwalipikado. Bigla akong napalunok, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang posibilidad na makapagbigay ng mas mataas na edukasyon sa mga batang tulad ni Mateo ay tila isang panaginip na hindi ko akalaing magiging abot kamay. Ngunit sa sulat na iyon, may kasamang kondisyon. Kailangan naming magtagumpay sa aming fundraising activity upang maipakita ang aming dedikasyon sa kanilang layunin. Naging hamon ito para sa amin, ngunit sa kabila ng kaba, naramdaman ko ang pag-asa. Ito ang pagkakataon para sa mga bata, para sa aming pangarap. Habang nag-uusap kami ni Clara tungkol sa mga susunod na hakbang, bigla kong napansin ang kakaibang pag-aalala sa kanyang mga mata. "Miguel, may kailangan kang malaman," sabi niya, at sa tono ng kanyang boses, alam kong may mahalaga siyang sasabihin. Ngunit bago pa niya maipaliwanag, biglang pumasok ang isa sa aming mga guro, si Aling Nena, na tila babalisa. "May problema tayo," sabi niya. Sa pagpasok ni Aling Nena, bumungad sa amin ang isang sitwasyon na hindi namin inaasahan. Isa sa aming mga pangunahing donor ay nag-atras ng kanilang suporta at ang dahilan ay hindi malinaw. Sa gitna ng aming pag-uusap, naramdaman ko ang biglaang pag-aalala ni Clara at sa kanyang mga mata nabatid ko na may mas malalim pang dahilan kung bakit siya nag-aalala. Ang aming pangarap para sa mga bata ay tila nakabitin sa alanganin. Ngunit sa likod ng pag-aalinlangan, ang pag-asa ay patuloy na bumabangon sa aming mga puso. Ang laban para sa edukasyon ay hindi pa tapos at kami ay determinado na ipagpatuloy ito. Sa kabila ng lahat, alam ko na may mga bagay na hindi pa namin natutuklasan, mga lihim na unti-unting lumilitaw. At sa gitna ng mga pagsubok, naramdaman ko ang pangamba at pag-asa na tila isang senyales na may darating na mas malaking pagbabago. Sa wakas, umabot na kami sa ika-12 bahagi ng aming kwento. Ako si Miguel at kasama ko ang aking asawa na si Clara, parehong guro sa isang pampublikong paaralan. Ang aming misyon ay simple ngunit puno ng hamon. Itayo ang isang paaralan para sa mga batang mahihirap sa aming komunidad. Sa bawat hakbang na ginawa namin, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Ngunit sa tuwing makikita ko ang mga ngiti ng mga bata, nagiging magaan ang lahat. Sa simula, ang ideya ng pagtatayo ng paaralan ay tila isang pangarap lamang. Nakikita namin ang mga batang naglalaro sa kalsada, walang sapin at walang direksyon. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa, ngunit sa likod nito ay naroon ang kawalan ng katiyakan. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Clara sa aming maliit na kusina, sinabi ko sa kanya, "Kailangan nating gawin ito, hindi lang para sa kanila, kundi para sa ating sariling mga puso." Sa mga sumunod na buwan, nagsimula kaming mangalap ng pondo. Nag-organisa kami ng mga fundraising events, nagpadala ng mga liham sa mga potensyal na donor, at nagpakita ng mga presentasyon sa mga lokal na negosyo. Hindi naging madali ang lahat. Maraming beses na kami tinanggihan, ngunit hindi kami nagpatinag. Sa tuwing may nagsasara ng pinto, may nagbubukas na ibang pagkakataon. Isang araw, nakatanggap kami ng tawag mula sa isang kilalang negosyante sa aming lugar.
Nagpakilala siya bilang si Mr. Santos, isang dating guro na ngayon ay isa sa pinakamayayamang tao sa aming bayan. Nagulat ako nang sabihin niyang interesado siyang tumulong sa aming proyekto. Agad kaming nakipagkita sa kanya sa kanyang opisina. Pagdating namin doon, hindi ko maiwasang mapansin ang mga magagarang dekorasyon at ang nakabibighaning tanawin mula sa bintana. Ngunit ang higit na nakakakuha ng aking pansin ay ang amoy ng bagong gawang kape na pumupuno sa silid. Si Mr. Santos ay isang mabait na tao, puno ng karanasan at kaalaman. Miguel, Clara, wika niya, gusto kong makita ang inyong pangarap na magkatotoo. Ngunit kailangan kong malaman kung ano ang inyong plano para sa hinaharap. Nagsimula kaming magpaliwanag habang si Clara ay may dalang mga dokumento at plano. Nag-usap kami ng mahaba at sa bawat tanong ni Mr. Santos, sinikap naming sagutin ang buong katapatan at detalye. Tila impressed siya sa aming determinasyon, ngunit may isang tanong na nagbigay sa akin ng pag-aalinlangan. Handa ba kayong isakripisyo ang lahat para dito? Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang tanong na iyon. Alam ko ang kahulugan ng lahat, ang oras, ang pamilya, ang personal na kaligayahan, at ang kinabukasan. Ngunit sa kabila ng aking pagdududa, naramdaman kong kailangan kong sabihin ang totoo. Oo, handa kami para sa mga batang ito at para sa pagbabago. Ngumiti si Mr. Santos at sinabi niyang kaunting oras lang ang kailangan niya upang pag-isipan ang aming alok. Umalis kami sa kanyang opisina na may halong pag-asa at kaba. Sa loob ng ilang araw, hindi namin alam kung ano ang magiging desisyon niya. Sa tuwing may tumatawag sa telepono, palaging bumibilis ang tibok ng aking puso. Isang linggo ang lumipas at sa wakas nakatanggap kami ng tawag mula kay Mr. Santos. Habang hawak ko ang telepono, nakita ko ang mga mata ni Clara na puno ng pag-asa. Miguel, Clara, sabi niya sa kabilang linya, handa na akong tumulong sa inyong proyekto. Ngunit may isang kondisyon. Napatingin kami ni Clara sa isa't isa, naghahanap ng kasagutan sa aming mga mata. Ano po iyon? Tanong ko, halos hindi makahinga. May isang tao sa inyong komunidad na nais kong makasama sa proyekto, sagot ni Mr. Santos. Isang tao na makakatulong sa inyo sa pangangasiwa ng paaralan. Ngunit ang taong ito ay may nakaraan na maaaring magbigay sa inyo ng hamon. Sa puntong ito, ang aking isip ay naguguluhan. Sino kaya ang taong ito? Bakit kailangan namin siyang isama? Ngunit bago pa man ako makapagtanong, sinabi ni Mr. Santos ang pangalan ng tao. Si Ramon, ang dating estudyante namin na nahulog sa maling landas. Natapos ang tawag at sa kabila ng aming tagumpay, naroon ang hamon na kailangan naming harapin. Si Ramon, ang batang minsang naging bahagi ng aming buhay. Ngayon ay tila magiging sentro ng bagong yugto ng aming misyon. Sa mga susunod na araw, kailangan naming magdesisyon. Paano namin haharapin ang hamon na ito? Ang aming pangarap para sa mga bata ay nagiging mas komplikado. Ngunit ang aming determinasyon ay mas matibay kaysa dati. Sa likod ng bawat pagsubok, naroon ang pag-asa. At sa likod ng bawat pag-asa, naroon ang kwento ng isang pamilya na patuloy na nangangarap para sa pagbabago. Sa puntong ito, hindi namin alam kung ano ang magiging kahihinatnan, ngunit alam namin na ito ang simula ng isang mas malaking laban,